Alam niyo ba na ganito kaganda ang physical structure or anatomy ng ating mga mata? Wow, sa sobrang ganda, mapapatanong ka na lang, nasa earth pa ba ako? Because based on what I see, it seems to be an out of this world, outlandish beauty. Grabe, dinaig pa nito ang sci-fi 3D HD movie. Pero wait lang, nasa introduction pa lang tayo because our eye contains over 2 million working parts. Let me repeat that one more time and put some emphasis. Over 2 million working parts and is considered as the second most complex organ in our body. 2 milyon? Napaka-plethora at superfluous naman yata. And since our eye is the second most complex organ in our body, ang pinaka-complex na organ naman natin ay ang utak. Pero paano nga ba nag-work ang entire system or process ng ating mga mata or paano tayo nakakita or yung ating sense of sight? Brilliant question. Ng ating mga mata kasama ang ating utak ay nagtatrabaho sila hand in hand para tayo ay makakita sa ating paligid. Meron tayong 5 steps na tatandaan paano nalilikha ang images sa ating utak mula sa ating mga eyesight. But first of all, the most important element is the light. Step number 1, ang light or ilaw na ito ay tatama sa ating cornea, ang pinakaharap na parte ng ating mga mata. Tapos ang ilaw na ito ay papasok or dadaan pa sa watery substance sa likod ng cornea na tinatawag na aqueous humor. Step number 2, mula aqueous humor ng cornea, nagta-travel pa ng light patungo naman sa pupil. Yung black opening ng iris na tinatawag na pupil, mga kasimeros, ang trabaho naman ito ay ina-adjust niya yung response nito based dun sa light or sa image na na-pick up ni cornea. Please take note ng iris po, ito po yung colorful part ng ating mga mata, kagaya ng blue, green, hazel, brown, or black. Step number 3, mula pupil, the lens focuses the light onto the retina. Tapos ang trabaho naman ng retina ay pinafocus niya a second time yung light na ito, mga kasimeros, para magkaroon tayo ng mas malinaw or clearer pick up dun sa image na nakikita natin. Ang step number 4 ay follow up lamang ng step number 3. Kapag yung light na ito ay nakafocus na sa retina, dadaan yung light na ito, mga kasombrero, sa clear gelatinous substance na tinatawag na vitreous hanggang sa tuluyan makapasok ang light na ito sa retina. Kapag ang ilaw na ito ay tuluyan nakafocus throughout the retina, which contains nerves called photoreceptors. Tapos ang trabaho naman ng mga photoreceptors na ito ay tinatransform nila yung mga rays na mga ilaw na nagta-travel into electrical impulses. Tapos ang mga nerves or photoreceptors na ito ay kinukolekta lahat ng electrical impulses na nagmula naman sa retina. Tapos yung mga electrical impulses na ito ay magta-travel papapunta sa ating optic nerve. Yung optic nerve natin ay matatagpuan sa very back portion ng ating mga mata. And then from optic nerve ay babiyahe papapunta sa occipital lobe sa taas, mga kasimbreros, at sa back portion ng ating mga utak. Tapos kapag nasa utak na natin, napaprocess na yun ang brain natin, mga kasimbreros. That is why yung brain and eye connection ay mahalaga po, mga kasimbreros. Kapag na-damage yung ating mata or yung ating utak, ay nagkakaroon po tayo ng malfunction sa ating napipick up ng mga images sa paligid natin. Kung kaya mapapahanga ka na talaga, mga kasimbreros, no, sa nilikha ng Diyos na ganun pala yung trabaho ni pupil, ni cornea, ni iris, ni retina, and so on, mga kasimbreros, na so para sa atin parang simple lang, pero yung nangyari sa loob ng mata natin, yung nerves, yung optic nerve, yung impulses and so on, yung transformation into a clear image para ma-pick up natin at masabi natin ganito, ganyan. So grabe, no, nakaka-amaze talaga, mga kasimbreros, nakaka-jaw drop, breathtaking na nilikha ng Diyos yung ating mga mata. Kung kaya nagpapasalamat tayo sa Diyos na nilikha niya ang ating mga mata, mga kasimbreros. Although yung iba po ay blind, no, yung mga eyesight nila may problema, pero in general talaga or sa pinakauna pa ay nilikha ng Diyos ang ating mga mata. Sabi niya dito, Proverbs chapter 20 verse 12, sabi niya Haring Solomon, the hearing ear and the seeing eye, the Lord has made them both. Muli ako si Kasembrero Dennis, ang Little Kuya Kim, na nagsasabing ang buhay at ang purpose ay maranasan at mahanap natin sa Diyos, at laging tandaan, wagi at lamang ang may alam, kung kaya yan ang kalamang dapat na alam mo. Buti